Ipakilala ko sa inyo si Corporal Ronnie Gusto, Gold Crosser ng 73rd Infantry Battalion. Siya ang unang-una kong interview sa 73rd Infantry Battalion dahil matindi-tindi yung record niya. Private pa lang siya, napapa-encounter na, nadaanan niya yung matitindi rito. And dito kasi sa unit nila, napakahirap magka-Gold Cross. And yan, batang-batang Gold Crosser. So, meron siyang 4 na war stories. Magandang umaga po sir. Ako po si Corporal Ronnie Roy Lugusto, Signal Corps, Philippine Army. CC 315, Proud 315-2012. Bali, unang binabati ko po yung snapping battalion commander ko na si General Babak na po ngayon sir, nasa sa first div. Sa panahon namin sir, nung private pa ako sir, kamista niya sir si Lieutenant Colonel, General na po ngayon sir, si Sir Amata. Tapos nag-report kami sir, nag-graduate kami ng Jamok 2013 July sir. At saka pag-report namin sir sa sa batalyon, reception sir. Tapos ulit kami 50. Kung sino yung mga malalakas sir, yun yung pinili at saka nilagay sa sir. Dinitil doon sa scout platoon. At nakabilang po ako doon sir sa nasiparit na 10 po kami sir, sa 25 kami magkabats na na-assign sa 73rd. Bali July sir, pagkatapos ng anniversary namin sir, August, bali umpisa na ng sir, ng operasyon. Ang unang operasyon ko sir, bilang private sir, malakas man ako sir, ako ang tinahasan na magdala ng sir, ng manpak. Pero yung manpak sir, radio operator, laging nakasunod sa akin sir, o siya ang nagauna. Yan lang yung detail namin. First na operation sir, umalis kami ng ng gabi, papuntang objective. Ang objective namin sir, mga mga 9 clicks, mga 19 kilometers. Bago first first objective. Napakalayo sir. Tapos ang lakadan namin doon sir, gabi. Kasi hindi kami pwede maglakad ng umaga. Kasi ang terrain sir, bundok at saka kugun. Medyo kung maglakad kami umaga sir, ma-burn out at saka baka ambangan kami ng ambush. So ganun nga sir, abang operation pag umaga, naka-halt kami sir, nakatago lang sa nakalubog, tapos nasa ilalim lang ng kugon pag umaga. Pag gabi naman sir, doon naman kami mag-upisa maglakad. Hanggang naabot namin yung sir, yung objective namin, first na ko sir, na operasyon. Hanggang naabot namin sir mga 4 na araw, 3 to 4 na araw sir. Kasi gabi lang kami naglakad sir. Nang maabot namin doon sir sa medyo marami ng kakahuyan, baga sa Bisaya is lasang yung puris na siya talaga sir. Hindi bago ang operation sir, alam na rin namin yung yung mga kalaban na nandyan, kasi yun yung mga info ng mga intelligent at saka civilian na marami sila. Nang kami sir, nang nakaabot na kami doon sa forest sir, bali medyo mahina kami sir, kasi
Pag nung nasa Kugunal kami sir, pag umaga, ang kinakain lang namin sir, chocolate o biskwit. Pag umaga kasi hindi kami makapagluto kasi kugon man sir, tapos nakatago kami. Kandak ambos na lang kami pag umaga. Kaya pagdating namin doon sa sa forest, nagluto kami, kumain ang tropa bago nag-operasyon. Yung lakadan naman namin doon sir sa sa bundok na sir. Hindi na kami nagalakad ng sir, ng araw sir, ng gabi sir kasi baka mahulog kami sa bangin. Bali ang lakadan namin sir, madaling araw, mga ganyan. Hanggang sa nakaabot kami doon sa sir, sa killing zone ng mga kalaban. Sir, tinabasan nila yung yung pagdaanan. Wala naman kaming ibang madaanan doon sir kasi sa kabila masukal, dito rin sa kabila masukal. Bali doon lang talaga yung daanan namin. Alam din ng NPA na doon kami dadaan sakaling doon yung direksyon. Kasi wala namang ibang daanan sir. Pagdating namin doon sir, mga 5 days nata sir. Mga 5 days. Pagdating namin doon sir, nag-move by bounce kami kasi open terrain. Nang kami man ang nauna sir, lead scout, gunner, tapos lead scout, tubo, gunner, tapos official, manpak. Ako noon ako ng manpak sir. Pagdaan ko sa pagdaan namin sir, kami ang na task na unang magtawid doon sir, move by bounce sir. Ang inaanuhan ko doon sir, kahit yung karayom sir, ihagis mo ganyan, makikita sa kasi ginanyan ng pala para lang talaga, malinis yung pag-snipe nila. Nang naglakad kami sir, siyempre takbo. Kasi open terrain. Tapos yung dito banda, masukal na mga maraming kahoy. Yun lang talaga ang daanan doon na possible na yun yung pinakamadali doon sa kabilang objective namin sir. Kasi bangin na rin sa kabila. Hanggang sa paglakad namin na alala ko sir, yung yung nagatakbo kami, yung mga tae ng kabayo, iniiwasan ko sir. Ang nalagay sa isip ko sir, paano kung sniping kami uma-encounter ngayon? Baka itong tae ng kabayo, baka madapaan ko to. Sabi sa isip ko kasi maraming tae sir papunta doon. Ang nilinisan siguro nila sir, hindi ako magkamali, 100 meters to 200 meters. Malinis yan sir, ginanyan ng pala. Pagdating namin sa gitna sir, hindi talaga nagkamali yung pakiramdam ko sir. Pumutok volume fire sila sir. Pagka volume fire nila sir, nasa doktrina na yan natin. Pag unang putok, drop agad, observe. Pag tingin namin ganyan sir, pag observe, hindi pa kami nag-return fire kasi hindi namin alam sir kung saan galing yung putok kasi bundok man tapos medyo nakaganyan, hindi namin alam. Nung nagsumigaw na yung official na nandyan pala, kasi siya ang una sir, at saka yung squad leader ko, pag nila na, kasi sila sir, sanay na sila sa sa operasyon. Pag sabing ganyan, alam na nila, doon na kami nagbulyong fire sir. Yung tae ng kalabaw sir, doon ako natawa sir kasi pagdapa ko, yung nasa isip ko, yun yung talagang nangyari sa akin sir, nadapaan ko dito. Kaya kahit nag-aambo sir, para akong natawa habang gabagbag. Doon sir, nagkuman na si yung official namin. Yung move by bounce hanggang nag-reinforce yung kasi hindi kami makalis doon sir. Pag nasa killing zone kami, hindi kami nakadrop kami, hindi kami makalis pag walang nagtawag yung official namin na abante at saka volume fire. Kaya nirat-rat yung sir, yung kabundukan para makatawid lang kami doon. Pagtawid namin doon sir, daming tubo na halos sir, mga di ako magkamali sir, mga 15 minutes to 20 minutes yung encounter.
bagbagan. Pagdating namin doon sa ano sir, sa unahan na medyo na kami na clever. Nag nag-counting yung official, lahat kung may tama yung tropa, wala man. Bali nag-continue yung lakad sir. Tapos pagdating doon, marami kaming nakita ng mga bala ng iki. Oo sir, sa daanan namin. Kaya ang sabi ng opisyal, mag-ingat, magmasid, at saka be alert kasi nandito tayo sa Killing Zone. Marami silang bala na lalaglag, kaya mag-ingat tayo, double ingat. Naabutan kami yung encounter namin sir, bali alas 4 yon ng hapon. Pagka alis namin doon sa Killing Zone sir, siguro yung nasa na kami nakaalis na kami doon sa sir, sa yung Killing Zone, nagbilangan na mga around 5 na siguro sir. Tapos kaya tuloy-tuloy yung lakad namin sir hanggang nagkuha na naman ng supply sir. Ang makwento ko lang nung first encounter ko sir, kahit naglakad kami, yung hindi ko alam kung ano ang nasa ko sa damdamin, basta ang kaba, takot, siyempre first encounter sir. Sinabi pa nga ng scout platoon, sabi ng mga senior ko noon, hindi ka pa wala pa kayong privilege na kahit mag-uwi, pasis, overnight, kung hindi ka pa nabibinyagan. Yan yung mga turo sa amin noon sir. Yung binyag na sinasabi sir, yung bali dumaan ka muna sa encounter. At saka ang sabi nila sir na pag private talaga bawal ang uwi muna. Ang private noon sir is 1 taon lang bago mag-PFC. Tapos patuloy tayo sa encounter sir. Bali yung sir, yung lihis na kami doon sa sa encounter site, at saka nag-moving kami alas 5, mag-alas 6 na. Pumunta kami hanggang sa sir, sa second objective na para magpunta doon sa sa barangay para magkuha ng supply. Sa 7 days yun sir. Pero tuloy-tuloy yan sir hanggang August kami nag-operate. August, September, October, November, hanggang December. December na po kami nakauwi noon sir. May encounter kami, ambo sir. Bali lang sir. Papadala yung supply namin. Ihatid ng helicopter or kabayo. Ang ko noon sir, si General Amata ngayon, ng CEO ng 73rd IB. Pagkatapos noon sir, bali sa tuloy-tuloy yung operation sir hanggang naambos. Minsan wala pang 1 minute, ambusin kami. Iba yung labanan dito sa NPA sir. Tumitira lang sila sir pag yung kumbaga Bisaya bintahuso sir, yung nasa lang kayo, nasa yung kung nakapabor lang sila saka sila ambos. Tapos wala pang 1 minute sir, pag ambusin ka nila, pag return fire nyo, takbo agad. Mga ganyan sir, hanggang tuloy-tuloy yun sir hanggang December. Hanggang sa nakaabot kami doon sa point na ginapang namin yung sir, yung tatlo sir, na kami man private noon sir. Inutusan kami na magluto. Nasa kami, na Buspores na kami sir. Naglakad kami alas 5, naka-prepare. Pagka umaga, umalis na kami. Pagdating namin doon sa sir, sa
may mga objective man kami, sir. Pagdating namin doon, sir, nag-halt para pagluto, para kumain. Magluto kami, sir. Lumbawa, ngayon, magluto kami, kadalasan, sir, dalawa. Umaga at saka pananghalian. Magluto kami. Kami ang private noon, sir. Pagka utos sa amin ng opisyal namin, sir, bumaba kami doon sa ilog, pero sila nasa taas. Bago kami bumaba, sir, may maingay doon sa baba, sa ilog. Pagdating namin, pag advice ng opisyal na pag mag-igib kayo, dahan-dahan, yung alam nyo naman yung SOP, sabi ng opisyal. Kaya pag igib namin doon, sir, para iluto namin, yun nga, sir, pag igib namin, hindi namin nakita yung maingay, yung tatlo. Pagbalik namin, sir, nagluto kami. Para hindi mawala yung, hindi makita yung usok, sir. Nagbutas kami, mga turo ng mga senior, sir, nagbutas kami dito. Tapos, nagbutas din kami pa ganyan, pahaba, mga tatlo. Lalagyan yan ng sir, ng dahon ng kahit anong damo para yung usok hindi dadaan dito sa hindi mabubuo. Mabubuwag pag magdating dito sa gilid kasi may parang sir, yung breather niya. Nakaluto na kami, sir, mga hapon na yan, sir. Kumain. Tanghali yun, sir. Pagbaba namin, sir, kasi nag-observe sa bundok, sir. Yung tatlo, sir, expect talaga natin yan nakalaban na pag nasa operation, sir. Pagbaba namin, sir, ganyan, ang nag-una sa amin, yung lead scout namin na nasa isang platoon kami, sir. Mahigit. Yung nag-una sa amin, sir, swag. Yung sa amin, samahan ng walang gwapo. Bali, yan, sir? Tawag nito. Bali, parang NPE, nakasuot sila ng mga kagaya ng NPE para hindi pattern na sundalo sila. Yun yung nag-una sa amin, sir. Pag abot doon sa sir, sabi ng opisyal na dahan-dahanin, sir. Ginapang nila. Paggapang nila, sir, may baril man. May baril, 3. Ginapang. Pagkita niya, sabi na, bay, ayaw naglihok. Sabi ng kasama ko. Bay, ayaw. Pero kami, sir, nasa likod lang. Kasi yung swag namin, yun yung nasa Pero marinig namin, sir, kasi malapit lang eh. Bay, ayaw naglihok. Sabi niya ganyan, sir, pag galaw, ang hindi niya nakita, sir, 2, 3 man yun, sir. Pero bago yung sir, paggapang namin, hindi namin alam na 3 sila. Pero basta maingay lang sila. Yun pala, sir, nagkatay sila ng usa. Ang hindi namin alam, sir, pag sabi niya nga, bay, ayaw naglihok, pag hawak ng baril sa nakalaban, sir, volume fire agad. Hindi namin alam, sir, yung dito sa harap namin, training camp ng NPA. Nabagbag kami, sir. Pangalawang encounter ko yun. Nabagbag kami, sir. Mula hapon, 5:00. Hanggang gabi, sir, mag-alas 7. Putok-putok pa rin, sir. Hindi namin alam kung saan ang kalaban. Kasi nasa bundok. Tapos sila ang nakakalam kung sir. Kasi pinalibutan nila kami. Hanggang nakarecover kami, sir. 2 M16 nung hapon na yun. Nagtakbuhan yung 2 ay yung 3. Tapos hindi namin alam dito yung training camp. Siguro may laman pero hindi rin nila alam kung saan yung sundalo. Kaya pataka na rin paputok siguro, sir. Hindi rin namin alam. Kaya kami nag-hold the line hanggang gabi na yan, sir. Pagkaumagahan yan, sir, alas 4 pa lang. Unang sinalubong namin, sir, tubo. Mga bala ng N79. Garan, carbine, lahat na, sir. Parang pinaulanan kami. Alas 4 hanggang alas 5, sir. Kaya advice ng opisyal, gapangin yung high ground.
para makuha natin saan yung high ground at saka para maka-advantage position tayo. Kaya ginapang namin, sir. Hanggang pagdating namin doon, sir, may nakita kaming 5 lalaki doon na sa sa komunal nila na yung bigasan, yung mga palay sa bundok, sir. Siguro nasa 2 to 3 hectares yung palay nila doon, sir, na malapit na harbisin. Nakakumbat yung 5, sir, at saka wala nang baril. Hindi na namin mabaril, hindi rin na rin namin mahuli sila, sir, kasi nasa distansya sila mga 300 meters, sir, eh. Ginapang namin dahan-dahan para maabot na at saka TI man lang sana, sir. Ang lesson learned doon, sir, dapat kung nahuli namin yun, ang sabi ng pagdating namin sa unahan, sir, ang yung may bahay man may kubo, sabi na yung civilian, sabi niya na, sir, maraming dito, kanina dumaan, sabi niya. Pagdating namin doon, sir, bali wala naman kami bigas noon, sir. 6 days na yun. Magsi 7 days. Wala na kami bigas, sir. Pagbaba namin ganyan, sa yung wala namang kalaban ng umaga, hapon, bumaba na pagkatapos ng tanghalian, sir, yung kinuha pa nga namin yung binaw na usa na nila, sir, yung kinatay ng 3. Kasi wala na rin kami pagkain, sir. Yun yung kinain namin. Pagdating doon, sir, advice yung opisyal na tuloy-tuloy yung mission. Pagdating namin sa unahan, sir, ambush naman, sir. Inambush naman kami. Ang maalala ko, sir, yung tinatayuan namin, lalo na sa akin, yung may mga bugang man at saka mga damo, yung yung bala, sumasagit-sit lang dito sa harap, gilid, ganyan na, sir. Alam mo talaga na bala, sir, mga ganyan na mga bala, sir. Hindi namin alam, sir, ang pinalibutan pa rin kami, yung tumitira sa amin dito sa harap. Ang nakaabang pala doon sa sir, may nakaabang pa rin doon sa unahan namin. Hindi namin alam kung saan mag-volume fire noon, sir, kasi kung nasa harap din namin, di kami maka-volume fire kasi may tropa kami doon. Yung nasa unahan, sir, namin, hinintay lang rin pala sila na makapasok doon sa Kilinson. Kaya binumba sila doon, sir. Tsaka dito, binagbagan din kami, kaya mag-volume fire kami. Ang volume fire namin, ganyan. At saka dito, siguro, mga nasa, lang, sir, mga yung 20 minutes siguro, sir, na inambush kami. Pero iba ang paputok nila, sir, dahan-dahan, pug-pug. Tapos, bali, mawala. Punta naman, bugbog. Ang ginawa sa amin, sir, parang nilalaruan kami. Hanggang naabot namin yung bahay ng commander doon, sir, na alam namin na doon, na bahay yun ng commander kasi may mga man kami, sir. Bali, ng isto, mga intel. Pagdating namin doon, sir, ni-raid namin, hindi na namin naabutan, sir. Kasi nasa area kami, sir, nasa area nila kami. Kaya parang nilalaruan lang kami, sir. Hanggang tuloy-tuloy yung mission, sir. Nakadalawa kaming recover na M16. Kaya ang nabababa muna tayo sa sa barangay para magkuha ng supply. Doon na po, sir. Ang yung nakapapahinga muna, tapos bali pahinga ng ilang araw, saka naman akyat. Yung pangatlo naming sir, yung operasyon, ilang araw lang kami dito, kuha ng supply, at saka siyempre high moral yung tropa. Akyat naman. Pangatlong operasyon namin noon, sir, tuloy-tuloy yan, sir, hanggang December yan, mula August. Pag pangatlong operasyon namin, sir, madaling araw, sir, nasa forest kami, sir. Ang lakadan namin, sir, araw na.
Kasi pag gabi, ganun pa rin sir, halt, magpahinga, scour yung area kung saan yung ano, yung safety at saka kung may kalaban man na dadaan, ganyan sir. Bali ano sir, pag umaga, madaling araw, may naabutan kaming tatlong magsasaka sir. Nag-ano ng ano, ng ang tawag nito sir, ng abaka. Ang hindi namin alam sir, kasi wala man rin silang baril sir, ang hindi namin alam sir, na yun na pala yung magsasaka na yun sir. Yun na yung NPA. Kasi ang sabi nila sa amin, kami man nakauna, sabi nila na, naunahan namin sila, sabi nila na, sir, kanina sir, may dumaan ditong tatlo na ano, may tatlong NPA. Nag-recon sila. Bakit alam nilang word na recon sir? Kung civilian sila sir. Kaya napaisip kami sir, pero nakalampas na kami sa kanila. Pagbalik ng kasama ko sir, pinatingnan ng opisyal, hindi na naman nakita sir. Kaya patuloy yung tuloy-tuloy ano sir, tuloy-tuloy na yung operation, yung objective na kailangan na maabot at saka ano ma-clear yung area na binigay na objective. Pagdating namin doon sa ano sir, mga ano na pangatlong araw, apat na araw, mga ganyan sir. Dito kami sa medyo clip sir na may isang bahay. Wala namang ano sir kasi doon kami galing sa taas. Punta kami, ang object namin na sa baba, medyo masukal. At saka medyo safe doon sir. Ang hindi namin ano sir, nagluto kami ng ano, hapon na sir. Dating ano ako ay antenna, ay radio operator na ako noon sir. Nagkabit ako ng antenna, tapos yung mga kabats ko, nagtaka ako sir, sige picture. Picture ng picture. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit hindi kaya to sila nagluto? Parang tatamad. Malasin naman tayo nito pag baba nito sa ano, wala sa operasyon. I-caution ka man ng mga senior sir, pag palawsi-lawsi ka na ano, na mga junior na hindi mo ginagampanan yung trabaho mo, magkamalasan pagbaba niyan sir. Kaya naisip ko sir na ano, na baka may masamang pamahain to. Di pagkatawag ko sir, nagka-relay na ako ng ng 2-0 namin kung saan kami. Nagluto pa ako sir. Pagkatapos ng luto ko sir, kinuha ko yung baunan ng ng official namin, nilagyan ko ng pagkain at saka mga senior. Nagpatulong na ako sa kabats namin sir, 5 kami magkabats noon sir. Nang magkain na sir, yung ibang barrel sir, nakaamrak. Yung ibang barrel nasa kubo. May isang kubo lang sir tapos walang kabahayan. May bahay man sir siguro nasa 500 to 700, malayo na sir. Kasi makikita rin namin sir Nang magkain na kami sir, ang nalagay sa isip ko sir, na lalabas ako dito sa sa bahay sa kubo na pinaglutuan ko. Baka sakaling masakirin kami, ambusin dito, maka-alerto ako. Kaya bumaba ako, lumisa ko sir, pumunta ako doon sa sa medyo patag. Kasama ko yung dalawang kabats ko, 3 kami magkain sir. Ang nasa isip ko naman sir, sabi ko, paano kaya pag habang kakain tayo, birahan naman tayo, sabi ko ganyan. Sa isip ko lang sir. Sabi, sige, magkain lang, dasal. Pagkatapos ng dasal sir, pag kuha ko ng pagkain talaga sir, pag magsusubo na ako sir, pinaulanan kami ng bala sir, Kaya yung bahay na sir, ay kubo na pinag-istambayan namin, parang sir, parang binasakir talaga sir. Yung butas-butas yung sir. Yung mga senior ko sir, hindi nila alam kung saan na sila dumaan kasi pagkatapos ng encounter, nagkwentuhan naman. Hindi na nila alam kung saan sila dumaan. Nang pag ganyan sir, habang pumuputok, nilagay ko yung
Yung kutsara ko sir, tinakpan ko pa. Takpan bago kinuha yung baril. Tapos nakaamrak man yun, yung iba. Saka nag-volume pa rin kami na ano sir, na nakapagpalitan ng putok. Pagka medyo wala na sir, ay, wala pang 1 minuto yun sir, pag wag-wag sa amin. At saka pagka return fire namin. Pagka ano sir, pagka tawag nito sir, pagka yung medyo inahaw na yung putukan sir, nagsigaw yun yung kasama namin isa, yung senior ko. Hindi ko na lang mga banggitin yung mga apelido sir, kasi confidential din para sa kanila. Sigaw siya, sino may tama? Nag-check. Sabi na, oh, wala mang nagsagot sir. Siya ang nagsigaw na sino may tama. Siya rin nagsabi siya may tama. Natamaan sa paa pala sir. Kaya may wounded kami, kaya batrack na kami sir. Na pag batrack namin, kasi may wounded na kami. Tinali, first aid. Tapos wave kami sa barangay para madala sa ano, sa pagamutan. Ang lesson learned doon sir, yung ano namin, yung sa operasyon namin doon, yung pag nasa ano tayo, nasa operasyon sa bagay, yung ano natin, lahat ng tao dyan, kalaban, para hindi mag-relax. Ang lesson learned doon sir, dapat yung naabutan namin yung 3 doon, in-scour muna namin yun sana. Pero hindi na yun na ano, hindi na namin yun na gawa at saka wala na ring ano, hindi na namin nag action taken doon kasi ang hawak nila is mga itak. Pagdating namin doon sa barangay sir, doon na namin alam na yung 3 na ano, may nagsabi na ano sir na civilian na sila pa lang nag-ambush sa amin at saka yung 3 na yung may sabi, sila rin yung NPA. Nakalimutan ko sir, ang sabi ng civilian at saka yung pagtanong namin doon, yun rin ang pangalan ng NPA sir si Jerome. Jerome yung pangalan sir, yung nakausap namin. Pagdating doon sa baba sir, sa barangay site sir, nang nakausap namin ng mga civilian doon sir, ang sabi nila sir, kasi may galing din doon sa mga sityo sir, ang sabi nila, yun si Jerome, yun yung mga NPA na may mga hawak baril, ng baril. Kaya medyo mahaba-haba pa to sir.